Shabbat Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah, Philippines. Mga kapatid, nandito naman tayo sa ating pag-aaral ngayon, batay sa ating topic na naumpisahan na. And gusto natin mga kapatid na mabigyan ng conclusion po, panapos na pag-aaral kasi nasa pang part 4 na po tayo ngayon dito sa ating naumpisahan na topic na kung saan na-discuss na po natin ito, no? So part 4 na po tayo and sana sa panahon na ito magkaroon din tayo ng kumbaga pananaw. Ano na kaya yung pananaw natin patungkol dito sa topic on the New Covenant. So, ayan mga kapatid, New Covenant is circumcision still required. Part 4 na po ito. And series on Paul, the Paul's Apostle po. So, kung ito ay first time ninyong makinig dito, marami na po tayong mga uploaded na mga videos. Scriptural evaluation of Saul and Paul, part 1, part 2, Bema Seat Judgment, comparing po yung White Throne Judgment ni Yahushua and the Bema Seat Judgment ni Saul, part 1 and part 2 po yun. And then we also uploaded videos on anti-Messiah. Who is the anti-Messiah? Tapos na po yung part 1 and part 2 na video on this, uploaded na po. But soon to come, yung part 3 po, i-upload na rin po natin yung part 3 sooner. So, mga kapatid, so far, yun pa po ang mga uploaded na mga videos. So, if you are new here, first time nyo pong makinig dito, sana po you also give time to look at the previous videos uploaded para hindi na kayo siguro hindi lang kayo maging offended but maging awaken na rin po sa kung ano yung mga lies nga and deceptions of the enemy. So, ayan, tapos na po nating na-blow ang shofar kanina. So, tuloy na po nating papurihan ang ating Ama. Tahaliyam, Psalm 119, Psalm 19 verse 12. Sinong makakaalam ng kaniyang mga kamalian? Patawarin mo ako sa mga pagkakamaling di nalalaman. So, mga kapatid, ito yung sabi ng psalmist na humihingi ng tulong mula kay Abba Yahuwah patungkol doon sa kanyang mga kamalian. Kasi nga, merong mga kamalian na siguro hindi niya sinadya o hindi niya napansin pero mali pala yung kanyang ginawa. So, sinabi niya dito, patawarin mo ako sa mga pagkakamaling di nalalaman. So, araw-araw mga kapatid, meron tayong ganun na dapat panalangin. Or perhaps at the end of the day, or perhaps at the start of the day. Ito'y magandang panalangin mga kapatid na ating gagawin. Abba Yahuwah, ano yung pagkakamaling nagawa ko habang ako'y nag-deliver ng message doon? Anong kulang doon? Ano yung hindi ko napansin na mali doon? But turuan mo ako. So, kaya mga kapatid, kanina kung napansin ninyo, nagtanong ako sa inyo. Anong napansin ninyo doon sa boses ko, the way I deliver the message? So, ayun mga kapatid, ang isa sa mga bagay na after I deliver a message, ako'y nagtatanong kay Abba Yahuwah. Meron ba akong nasabi doon na sobra or mali or kulang? Mangusap ka sa akin. So, ganun mga kapatid, dapat ang ating journey ngayon. Kasi nga po, hindi natin alam. So, hindi pwedeng mag-isip tayo na all the time tayo ay tama. All the time tayo ay nasa wastong lakad. Mga kapatid, meron tayong mga pagkukulang nga. Kaya sabi ng psalmist na talagang hihingi tayo ng patawad kay Abba Yahuwah. Dahil nga meron tayong mga pagkakamali na hindi natin nalalaman. So, ayan, that being said, purihin natin ang Ama na siyang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makorek po natin, matuwid po natin ang ating mga pagkakamali. Yaha-u-ha
Na kung ating banggitin yan po ay Yahuwah. Yahuwah po ang Ama na marunong magpatawad kung tayo po ay mag-acknowledge, kung tayo po ay magbalik loob sa Kanya. So, all esteem to Abba Yahuwah kasi nandyan ang kanyang mga ang mga titik sa kanyang pangalan ay nandyan din po sa mga scriptural character, lalo na sa ating mga prophets. Kanunin po si Yahushua, pangalawang kapa, chapter 2, verse 14. Sinabi po dito, may mga mata silang puno ng pangangalunya at silang mapugnat sa pagkakasala na kanilang inaakit ang mahihinang kaluluwa. May mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. So, mga kapatid, ang background dito sa pinag-usapan ni Kapa ay talaga yung mga false teachers, mga kapatid. So, tinan mo yung kanilang mga mata, puno ng mga pangangalunya. Tingnan mo ang kanilang ginagawa, inaakit ang mahihinang kaluluwa. Okay? Tingnan mo ang kanilang mga puso, sanay sila sa kasakiman. Okay? Sila po ay mga anak na isinumpa. So, ayan mga kapatid, ang sabi ni Kapa, ni Peter, against sa mga false teachers nga. So, sana sa tulong ni Yahushua, ma-discern po natin ang mga false teacher na yan para hindi po tayo ma-deceive. So, yan mga kapatid, purihin natin si Yahushua, Yahushan ayan. Na kapag ating bigkasin po, Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, yan ang kanyang pangalan ng Ama, Yahuwah, ang pangalan ng anak, Yahushua. And yan ay talagang nasa Mata Yahuwah 1:21. And that is consistent with his name, Yahushua, for he shall save his people from their sins po. So, ayan, purihin ang ating Ama sa pagkakataon na nabigyan natin ng halaga ang pangalan Yahuwah, ang pangalan ni Yahuwah at pangalan ni Yahushua. Nasa ending part na tayo ngayon mga kapatid. Na-discuss na po natin itong Abrahamic Covenant. Tapos na po tayo sa Mosaic Covenant. Also, we're done with the most current covenant. Okay? So, ito na po yung katapusan dito sa a new covenant introduced by Paul o Saul, mga kapatid. Meron siyang bagong itinuturo patungkol doon sa covenant na binabanggit niya, mga kapatid. So, we're done with that. Now, ito na po yung napakaraming mga references na pag-usapan na natin sa nakaraan patungkol doon sa kanyang mga bagong terms, bagong ideas, okay? Bagong pag-uunawa at bagong pag-iintindi, mga kapatid, patungkol doon sa New Covenant concept na sinasabi niya. Pero napatunayan natin, mga kapatid, na those are contrary po. Okay? Mga napaliwanag natin dito ay mga terms, concepts, and ideas of Saul patungkol sa New Covenant, but these are all contrary po sa Torah. Contrary po doon sa prophets. Okay? Bakit nasabi na halimbawa? Ito lang, sinabi niya dito, yung titik daw ay pumapatay. You see? So, Saul, sa ating nabanggit na, speaks evil of the Torah. So, ayan mga kapatid, iba talaga. So, however, he does mention other references like in Hebrew, mga kapatid, no? Hebrews chapter 10, 15 to 17. At ano yung sinabi niya dyan sa Hebrews? Where he correctly said, the laws are written in our hearts. Okay? Sabi po niya na ang utos po, sabi po ni Saul, ang laws, sabi niya, are also written in our hearts. Okay? Tama naman po yun. Okay? Kasi quoted niya po mula doon sa Jeremiah chapter 31. Kaya lang mga kapatid, ang mali doon, okay, so tama yun, no? Na-quote niya, laws are written in our heart.
Okay, tama po yun. Kaya lang ang mali mga kapatid is he omitted the terms. So, ibig sabihin, hindi na siya nagbigay ng emphasis on repentance. Okay? Hindi po siya nagbigay emphasis on obedience, mga kapatid. He just quoted it. Okay? So, but without emphasizing yung terms, mga kapatid. So, ayan, tama ang first part, pero mali naman po yung second part, which is hindi niya man niya na-emphasize, mga kapatid, yung terms of the covenant o yung laws na pinag-usapan. So, ayan, no, just to say that, kasi nga baka meron tayong mga listeners na mapansin nila yung Hebrews chapter 10. Okay? So, yun po, mga kapatid, ang ating paliwanag. So, sa nakaraan, we ended with this. How can one become righteous according to Paul o Saul? Paano ba maging matuwid ang tao? Okay, sa ating napaliwanag na mga kapatid, ang mga hintil ay matuwid sila, maging matuwid sila mga kapatid sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Yun ang itinuro po ni Saul. Okay? At dito, binatikos po ni Saul ang Israel na sabi niya kahit daw nagsumikap ang mga Israel na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, pero sabi ni Saul, ano sabi niya po? Hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusang iyon. So dito binatikos po. He put down, he maligned, he undermined the law, mga kapatid. Okay? Pero sabihin natin na hindi ito tama kasi nga meron tayong dalawang karakter, Joshua and Caleb. Nakapasok naman po sila. Nakaabot naman po sila, mga kapatid. So, not only nakaabot sila doon dahil sa kanilang pananampalataya, mga kapatid, but nakaabot sila doon dahil sa kanilang obedience po. Sinunod po nila kung ano yung nasa utos, sinunod po. Isang dalawa nakasunod talaga, mga kapatid. So, ayan. Yan ay isang explanation na talaga iba yung tinuro ni Saul patungkol sa how can one become righteous. Okay? So dito sa 32, mas lalong binigyan pa niya ng support. Sabi niya, bakit? Sabi niya, sapagkat hindi nila pinagsikapan iyong batay sa pananampalataya, kundi batay sa manggawa. Sila'y natisod sa batong katitisuran. Okay? So, ang tinutukoy dito ni Saul, mga kapatid, na ang mga Yasaral daw, hindi sila nananampalataya, kundi ang ginawa lang nila, mga kapatid, ay batay lamang sa gawa at hindi batay sa pananampalataya. Mga kapatid, mali po yun. Kasi nga po, ang ginawa po ng dalawa nito, si Joshua at si Caleb, meron po silang paniniwala, meron silang pananampalataya sa mga salita ni Abba Yahuwah, and added to that, ginawa po nila. They also obeyed. So, yun po mga kapatid ang totoong nangyari. Pero bakit binigyan ng halaga ni Saul ito? Kasi ang gusto niyang malabas, mga kapatid, is ganito yan. Sa pamamagitan lamang talaga ng pananampalataya. Okay? Hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pananampalataya. Sabi niya, sila'y natisod sa batong katitisuran. So anong sinasabi ni Saul, mga kapatid, na itong mga Yasaral, sila natisod sa batong katitisuran? Anong ibig sabihin niya, mga kapatid? Ito po yung sinasabi niya sa verse 33. Kaya nang nakasulat, sabi niya, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Sion ang isang batong ikabubuwal at batong katitisuran. At ang sumasampalataya sa kanya'y hindi malalagay sa kahihiyan. Mga kapatid, binibigyan ni Saul dito ng halaga itong batong katitisuran dahil sila ay wala silang pananampalataya, dahil gawa lang ang kanilang ginawa, kaya natisod sila sa batong katitisuran. At sino yung tinutukoy niya dito, mga kapatid? Walang iba kundi si Yahushua. Si Yahushua ang tinutukoy dito. Batong ikabubuwal at batong katitisuran. Pero mga kapatid, hindi po yan totoo. Bakit hindi yan totoo? Okay? Ito po yung ating comparison po. Ito po yung nakasabi sa sinabi ni Saul na si Yahushua ay batong ikabubuwal, batong katitisuran.
Okay? But dito naman mga kapatid, yung totoong scripture talaga, ang sinabi po doon sa Isaiah 26 verse 28 rather verse 16. At sinabi po dito mga kapatid, kaya't ganito ang sinabi ni Yahuwah, aking alua, aking inilalagay sa Sion bilang pundasyon, ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na isang tiyak na pundasyon. Siyang naniniwala ay hindi magmamadali. So mga kapatid, hindi tama po yung sinabi ni Saul na si Yahushua ay isa siyang batong ikabubuhal at ikatitisuran. Bakit po? Kasi ang nakasabi po dito mga kapatid, pundasyon po. Si Yahushua po ay pundasyon. Siya po ay bato na subok o tested stone. Ibig sabihin, matibay siya. Yung stone na yan ay matibay na at pwede siyang magiging appropriate para doon sa pundasyon. Yun po ang ibig sabihin nito mga kapatid, no? Bilang pundasyon at batong subok, ibig sabihin tried and tested yung bato na yon ay talagang matibay po para magkaroon ng maganda at malakas na pundasyon. So, siya po ang tinutukoy diyan. Hindi lang siya batong subok but siya din po yung chief cornerstone, no? Batong panulok. So, ayan mga kapatid, ang sinabi po ni Prophet Yeshayahu. Pero, anong sinasabi dito ni Paul o Saul? Si Yahushua daw ay isang stumbling block o a rock of offense. Mga kapatid, hindi po yung totoo. Kasi nga ang sinasabi dito ni Yeshayahu, si Yahushua ay ang sure foundation. So, that being said, bakit ba binigyan ni Saul ng halaga yon na si Yahushua ay batong ikabubuhal? Mga kapatid, connected po yan dito sa sinabi niya. O yung mga Yasaral, hindi sila nakapasok doon. Kasi nga wala silang pananampalataya dahil lang sa kanilang gawa, ngayon sila ay natisod sa batong katitisuran. Which is mali mga kapatid kasi si Yahushua ay hindi batong katitisuran. Hindi po siya batong ikabubuhal. Pero ipinipilit ni Saul na ilagay yung word na yan, mga kapatid, kahit wala dito sa original, ipinilit niyang inilagay ang word na yan para magkaroon ng katibayan na kapag ang tao talaga ay walang pananampalataya sa kanya, anong mangyari mga kapatid? Okay? Ang mangyari is Yahushua will become a stumbling block. Yung tao na walang pananampalataya kay Yahushua, ang sinasabi po ni Saul dito ay ang mangyari is Yahushua will become a stumbling block or a rock of offense doon sa taong walang pananampalataya. And therefore, kung wala siyang pananampalataya, talagang matisod siya. So, yun po ang ibig sabihin niya dito. So, bakit mga kapatid, binigyan ni Saul ito ng emphasis? Sabi niya, shall never be put to shame. Okay, ito yung sinabi niya dito. Pero dito mga kapatid, hindi naman shame ang nakalagay dito, di ba? Naman, siyang naniniwala ay hindi magmamadali. Okay? Dito sa New King James mga kapatid, sinabi diyan na does not act hastily. Yun po ang nakalagay sa New King James mga kapatid. Sino yung nananampalataya does not act hastily. Yun po ang nakalagay doon sa New King James at sa pagkasalin ng Tagalog, sinasabi niya ay hindi magmamadali. Pero kay Saul mga kapatid, anong binigyan ng emphasis? Sabi ni Saul, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. So, mga kapatid, wala akong time to explain this but sa susunod na mga teaching video natin, balikan po natin yan. Kasi bakit ba of all the word, ito yung pinili ni Saul? Okay? Will not be put to shame. Pero doon sa original kay Isaiah 28:16, iba po ang nakalagay. Okay? Ito po yung word na nakalagay diyan sa Tagalog, pero dito kahihiyan. Okay? Now, why emphasize on pananampalataya mga kapatid? Para hindi matisod, para hindi ma-reject ni Yahushua. Bakit emphasize niya mga kapatid yung pananampalataya lang?
Okay? At hindi na importante yung obedience. Kasi nga mga kapatid, ang tinuturo ni Saul dito is ganito. Pananampalataya ka lang. Tapos ka na, okay ka na, ligtas ka na. Kasi all you have to do is pananampalataya kay Yahushua, then ang mangyari, yung righteousness, yung katuwiran ni Yahushua ay mapa sa inyo. So kahit ano pa yung mga kasalanan gagawin mo, anyway, nandyan na po sa inyo yung katuwiran ni Yahushua, ligtas ka na. Kahit ano pa yung inyong mga ginagawa. Ibig sabihin, hindi ka na matisod. Kasi nga, ang sabi niya, yung righteousness, yung katuwiran ni Yahushua ay nasa inyo na. So hindi ka na matisod. As long as meron kang pananampalataya. Mga kapatid, napaka maling katuruan po iyan mga kapatid. Bakit po maling katuruan yun po? Kasi inaalis niya po yung obedience, which is really, yun ang tinuturo po ni Yahushua. Bakit yun binigyan ng emphasis mga kapatid? Kasi yun ang itinuro ni Saul, pananampalataya lang, and then anong matanggap niyo mga kapatid? Diba? Sabi niya, you will inherit the kingdom of Alua. Yun ang sinasabi niya mga kapatid. Pananampalataya lang kang Yahushua, hindi ka na matisod, hindi ka maibubuwal ni Yahushua. All you have to do is believe in Yahushua, and then you will inherit the kingdom of Alua. Okay? Mga kapatid, yun ang emphasis niya po. Pero, sa emphasis na niya yan, ano ba ang tinuro ni Yahushua? Mga kapatid, ang tinuturo ni Saul is, you will inherit the kingdom of Alua, or you will inherit the reign of Alua by faith in Yahushua. Okay? Totoo ba mga kapatid na we will inherit the kingdom? We will inherit the reign of Yahuwah mga kapatid? Ano ba ang ating ma-inherit? Okay? Can I ask somebody to read this? Matatiao 6:33. Can I ask somebody to read? Ako, Brother Dan. Go ahead. Matthew 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Okay, thank you po, Sister Tessie. O, tinan mo, sinabi po ni Yahushua na hanapin muna ang kanyang kaharian. Kaninong kaharian ito? Kay Aba Yahuwah mga kapatid. Hanapin ang kaharian at ang katuwiran ni Yahuwah. Yun ang dalawang bagay na gagawin. Hanapin ang kaharian, hanapin din po ang katuwiran ng ating Ama. You see? So nandyan talaga yung katuwiran mga kapatid. We are responsible to seek first His reign, seek first His righteousness. Yan po ang sinabi ni Yahushua. Pwede bang ituloy mo, Sister? 12 verse 28 po. 12:28. Ngunit kung sa pamamagitan ng rooks ng Alua ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Alua. Okay? So, dito pinaliwanag ni Yahushua na dumating na nga ang kaharian ni Aba Yahuwah. Yun ang sinabi ni Yahushua mga kapatid. Let me proceed. 21 verse 43. Kaya sinabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Alua at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. So, anong sinasabi po ni Yahushua dito mga kapatid? Ang kaharian ay nandito na nga. Sabi ni Yahushua, dahil ako'y nagpapalayas ng demonyo, kaya sinasabi niya, ang kaharian ng Alua ay talagang dumating na. Okay? The reign of Yahuwah is present. So, sabi niya, kukunin niya ang kaharian mula sa tao na hindi talaga nagbibigay ng bunga nito. So, malinaw mga kapatid na yung kaharian na yan ay pwede na po nating matanggap po. Okay? We can now receive yung kaharian na yan. Okay? Ngunit, sa pagtanggap natin sa kaharian na yan, kung wala tayong naibibigay na bunga, anong gagawin po ni Aba Yahuwah? Diba? Nakuha ninyo? Kukunin niya. Okay? Kukunin sa inyo ang kaharian. So, ayan mga kapatid, ay talagang dapat pag-ingatan pala natin yung kaharian na yan. Mark 1:15 na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Alua. Kayo'y magsisi at mananampalataya sa Ebanghelyo.
Anong napansin nyo dito mga kapatid sa sinabi ni Mark po? Gospel of Mark 1:15. Anong napansin nyo dito po mga kapatid? Hindi lang po si Matthew ang nagsasabi patungkol sa kaharian. Pero ano yung emphasize ni Mark mga kapatid patungkol sa kaharian? Ano yung dapat gagawin? Magsisi at manamantaya. Oh, Sa iba. yes. Ito mga kapatid ang missing doon kay Saul. Ang binibigyan ni Saul ng halaga is mananampalataya lang o pananampalataya lang. Okay? Yun ang highlighted lagi ni Saul. Halimbawa, basahin mo ang Romans chapter 10, 1 to 10 po mga kapatid. Diba? Sa verse 10 sinasabi doon, what you confess, if you confess with your mouth, okay, believe in Yahushua, anong sinasabi niya? Then you will be saved. So, ang sinasabi niya doon is, confess lang. Ibigkasin mo lang po yung pangalan. Banggitin niyo lang po yung pangalan ni Yahushua na siya ang nabuhay muli. At sabi niya, ikaw ay ligtas na. Pero mga kapatid, nung sinabi ni Mark, sabi po ni Mark, kayo'y magsisi at mananampalataya. Yan mga kapatid ang dangerous doon sa message na sinasabi ni Saul. Kasi ang binigyan niya ng halaga is yung pananampalataya, then yung terms and conditions sa pagpananampalataya ay talagang inaalis niya po, which is really repentance. Okay? Sabihin mo naman sa akin na makikinig sa Republish, Brother Dan, sa Book of Acts, chapter 19, di ba nag-preach si Saul about repentance sa Book of Acts, chapter 19? O nga po mga kapatid, nag-preach po si Saul doon about repentance. As written or recorded by Luke. Pero mga kapatid, kung tingnan mo ang kaniyang mga nasulat. Okay? So I challenge yung mga makikinig sa Republish. Tingnan mo ang kaniyang mga writings. Kung meron ba siyang emphasis on repentance. Ang emphasis niya talaga is paniniwala. Okay? Yes, meron ka mang makitang mga verses. Kung di ako nagkamali, 2 Corinthians chapter 7 ba? Kung di ako nagkamali, at iba pang mga references. Meron namang nabanggit niya po na word repentance. Pero basahin mo ng mabuti. Bakit mo basahin mabuti? Kasi po, meron po siyang ibang kahulugan doon sa repentance na yun. Okay? So, ayan, bigay ko lang po yun ng isang challenge po sa mga makikinig sa Republish. Na dito malinaw sa sinabi ni Mark na hindi lang pananampalataya kundi kasali din po yung repentance po. Okay? Purihin ang Ama sa malinaw na pagpapaliwanag na yan. Okay? Sister Cheryl, pinibumasahin itong dalawang talata. Chapter 3 ng Matthew, verse 12 and then chapter 4, verse 17 po. Sister Cheryl, okay ba ang sounds mo or Sister Leia kaya? Wait, Matthew 6:3? Hindi po. Chapter 3, verse 2 at 4, verse 17 po. Okay. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Mula noon si Yahushua ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Okay. So mga kapatid, andito yung kaibahan dito. Kasi sinabi ni Saul na kailangan mananampalataya kayo kay Yahushua and you will inherit the kingdom of Alua. Yun po ang sinasabi niya. You will inherit. So ano ibig sabihin ng you will inherit? Yan po ay something to do with the future po. Kasi will inherit eh. Pero kay Yahushua at kay Yaokanan, ito Yaokanan the Immerser ito, no? Itong chapter 3, Yaokanan the Immerser ito. Sabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Si Yahushua ganun din po. Mula noon, Yahushua ay nagsimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So itong dalawang mga preacher, Yaokanan the Immerser, pareho nagsabi sila magsisi.
magsisi. At pareho sila nagsabi sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Pero anong sinabi ni Saul? You will inherit the kingdom. You will inherit the reign of Yahuwah. Meaning, that is still on the future po. Pero dito kay Yahushua, ang tinuro dito as recorded by Mark and Matthew, anong sinasabi nila? Repent now because the reign of Yahuwah is right now. Bakit mga kapatid mahalaga yon? Anong kaibahan doon sa sinasabi ni Saul na will inherit future pa? Anong kaibahan dito sa sinasabi ni Yahushua at ni Yahukanan? Repent now for the reign of Yahuwah is at hand. Anong kaibahan po mga kapatid? Okay? Nakuha ninyo yung kailan mag-take effect? Now. Okay? Ang kang Saul, mamaya pa yan mag-take effect. Future. Future pa, mamaya pa yan. Pero ang kang Yahushua, ngayon na, taking effect na ngayon. So, ibig sabihin mga kapatid, very dangerous po yung tinuturo ni Saul kasi ang sinasabi niya, hindi pa, sa future pa. Anong mangyari doon sa panahon na sinasabi niya, pagdating ni Yahushua, doon mo pa malalaman yung tanggap mo na ba, nakapasok ka na ba sa kaharian o hindi pa. 'Di ba? That is a very dangerous position po. Kasi kapag later mo pa malaman, wala ka ng chance, mga kapatid. Kasi wala na. Kumbaga, kung sasabihin natin na saka mo lang malaman kapag mamatay ka o saka mo lang malaman kapag babalik na si Yahushua, halimbawa, ang tanong, meron ka pang panahon na tatanggap doon sa kaharian kasi sinasabi niya, you will inherit nga. Future nga. Pero sinasabi niya Yahushua, right now, sabi niya. Nakuha niyo yung kaibahan mga kapatid? Right now, sabihin, right now, tayo ay mamumuhay, tayo ay hahanap. Okay? Hanapin na po natin ngayon kasi nandyan na ang kanyang kaharian at ang katwiran nandyan na. Hanapin natin yan, gagawin na natin yan, papasok na tayo dyan ngayon. Ibig sabihin, habang may panahon pa, tayo ay, Magsisi. Magsisi. Habang may panahon pa, tayo ay magsisi na, tayo ay magbalik loob na, tayo ay, magsisi sa ating mga transgressions, nagsisi sa ating pagka-lawlessness, okay? Tayo ay magsisi na mga kapatid, habang may panahon pa po. Huwag ninyong paniwalaan yung sinabi ni Saul na yung kaharian ni Yahuwah ay something na malalaman mo kapag patay ka na o mamaya sa future na darating si Yahushua. Hindi po mga kapatid. Habang ngayon, tayo ay may hininga pa mga kapatid. Magsisi na tayo. Balik loob na tayo. Kay Yahuwah kasi yun ang tinuturo po ni Yahushua. Okay? Now, dito mga kapatid, ang slide na ito, makikita natin po yung tatlong account na si Saul ay na meron siyang encounter nga po. Okay? So, dito mga kapatid, kung tingnan mo, talagang kaiba-iba, magkaiba-iba yung kanyang mga statement dito. Light from Shamayam. Dito, bright light from Shamayam. Dito, brighter than the sun shining around me. So, talagang iba, Iba ang magkaiba-iba yung mga testimony nga niya po, mga kapatid. Men with him were speechless. Okay, wala silang nasabi. Pero dito, all fell to the ground. Dito, Paul fell to the ground. Pero dito, all fell to the ground. So dito, si Pablo lang fell to the ground. But dito, Paul heard a voice. Okay? But dito, Paul heard a voice speaking in Hebrew. So, kita mga kapatid, hindi magkapareho. Paul heard a voice, pareho. Pero pagdating dito, Paul heard a voice speaking in Hebrew. So, anong napansin mo, di ba? Hindi po siya consistent mga kapatid. So, malinaw yan, kita natin. But saw no one, ito yung mga kasama niya. Men who travel with Paul heard the voice, but saw no one. Okay, dito naman, men saw the light, but did not understand the voice of the one speaking. So, at dito naman, wala nang comment.
Nakita ninyo mga kapatid na ang kanyang testimony talaga ay paiba-iba po. Okay, paiba-iba. At kung yan ay batayan natin na credible ang kanyang testimony, I would say hindi po credible mga kapatid. Bakit po hindi credible? Kasi kung totoong experience niya yun mga kapatid, then talagang hindi yun dapat magbago-bago. So, that being said, ito yung dahilan kung bakit natin pinakita yan. Ito yung tanong mga kapatid. What do you think happened in the road to Damascus? So, merong mga ideas no na pwedeng mapagdiskasan natin mga kapatid. Okay, let me say it again. Dito, ano kaya talaga yung totoong nangyari dito? Okay, bakit paiba-iba yung kwento niya? Okay, dito sa tatlong mga account. Ano kaya mga kapatid ang nangyari talaga? What do you think happened in the road to Damascus? One idea could be Paul changed his strategy. Okay? Bakit siya mag-change ng strategy? Kasi di ba anong ginagawa niya mga kapatid? Ginawa niya is only for physical. Okay? Di ba anong ginagawa niya mga kapatid? Di ba physical lang po ang ginagawa niya. Pinapatay niya, binubutser niya, okay, ginagapos, binibilanggo, di ba? Yun ang kanyang ginagawa. Babae at mga lalaki, mga kapatid, yung mga believers po. Yun ang nabasa po natin sa Book of Acts. Doon sa aking extra reading mga kapatid, talaga brutal ang kanyang paggawa noon. At bloody talaga doon sa temple nung nangyari yon. Bloody talaga mga kapatid ang nangyari. Hindi lang kunting blood ang nabuhos doon. Maraming nabuhos mga kapatid. So, but dito sa encounter sa Damascus, nagkaroon ng change of strategy. Okay mga kapatid, isang idea lang ito no? Isang idea lang po ito. Nagkaroon ng change of strategy na naisip ni Saul na kahit pa mapatay ko ang katawan ng mga believers, ang mga tagasunod ni Yahushua, pero ano mangyari? Hindi pa rin niya kayang patayin ang kaluluwa. Oo, kaya niyang pigilan, kaya niyang patayin ang katawan. Pero ang kaluluwa, hindi niya mapatay. So kaya nagkaroon siya ng strategy na baguhin ko ang aking strategy. So ito yung ikwento ko para maniwala sila sa akin at iba yung ituturo ko sa kanila para mamamatay ang kanilang kaluluwa. Okay, so yun po mga kapatid ang isang idea na Paul changed his strategy po. Kaya binanggit niya yon, nagkwento siya na ito yung nangyari sa akin kasi gusto niyang papasok doon sa preaching kumbaga. Okay? Gusto siyang papasok doon sa pagtuturo. Pero hindi tama ang ituro niya, ang mali ang ituro niya para nga mapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Okay? Naalala ninyo one time may sinabi si Kapa, mga kapatid, kung ako nagkamali, unang Kapa chapter 2 verse 1, sabi niya na mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nasa inyo. Okay? Nasa bayan, sabi niya, nasa sambahayan, sabi niya, kasi sila ay meron silang palihim, meron silang katuruan na talagang maaring makapahamak ng, di ba? Ng mga mananampalataya. Yun po sabi po ni Kapa mga kapatid sa ating napag-aralan na sa nakaraan. So, dito pwedeng maging papasok dito yung explanation na Paul changed his strategy, okay, by going into preaching instead of persecuting, going into preaching, pero ang ituturo niya yung mali. Yun ang nakakapinsalang katuruan na palihim na pumasok upang mapahamak ang karamihan. Sabi po ni Kapa yun mga kapatid. Now, another idea could be that Saul on the road to Damascus met a lying spirit. Okay? So, yung lying spirit na yan, the idea goes na Abba Yahuwah allowed the lying spirit, okay, in order to punish Saul, okay, dahil sa anong ginawa niya, he butchered, he killed, he murdered many people who are believers of Yahuwah and Yahushua.
So Abba Yahuwah allowed a lying spirit at doon sa Damascus na yon ay nagsinungaling si Saul batay doon sa utos ng lying spirit, nagsinungaling si Saul doon at ayun mga kapatid, ang nangyari is nagkaroon na nga ng punishment si Saul dahil sa kanyang tinuturo na hindi tama, nagkaroon siya ng punishment, binugbog din siya mga kapatid, di ba? Nabasa po natin yun sa Book of Acts. Chapter 21 ba yun, no? Binugbog din siya. He also received 39 lashes. So talagang hirap din ang napagdaanan niya mga kapatid. As a consequence doon sa pumasok yung lying spirit at ayun nagsalita na siya ng mga hindi tama at ang consequence ay talagang siya din ay napanis. Pangalawang result doon sa lying spirit is that it could be na inalaw po ni Abba Yahuwah, okay? Mga kapatid, wala tayong nabasa sa scripture ha, but this is only an explanation po. It could be na inalaw ni Abba Yahuwah yon para magkaroon din po ng test. Magkaroon din po ng testing yung lahat ng mga believers na hinayaan po ni Abba Yahuwah yung lying spirit na yan at nakapagsulat si Kapa at upang tayo po ay mag-go through po ng testing sa panahon natin ngayon. Kung gagawin ba natin yung pag-test ng lahat ng spirits o hindi ba natin tinetest? Kasi 1 John 4 verse 1, sinabi naman po ni Yaokanan, test the spirits, di ba? Yun ang sabi po, 1 John chapter 4 verse 1, test the spirits. So, nasa atin na po yun kung gagamitin po natin yun o i-implement po natin yung 1 John 4:1. Which is ngayon mga kapatid, ginagawa po natin, ini-implement po natin yung 1 John 4:1 mga kapatid. Upang masubukan kung ma-expose man yung lie, then mga kapatid, dyan ma-test po tayo. Kung saan po tayo magpanig, saan po tayo makinig. Which is also confirmed mga kapatid doon sa Deuteronomy chapter 13 verse 3 po. Ano pong sinabi ng Deuteronomy 13 verse 3? Di ba? Sabi po ni Abba Yahuwah, yung mga false prophet na yan, hinayaan niya po mga kapatid para masubukan po tayo kung sino po ang ating mamahalin. Whether we love Yahuwah with all our heart, soul, mind, and strength. Di ba mga kapatid? We are going through some testing as well. So, yan po ay isang idea batay doon sa what do you think happened in the road to Damascus? Paul changed his strategy. Pangalawa, met a lying spirit. And pangatlo mga kapatid is Paul is really false. Okay? Paul is really false. Si Paul talaga, personally, okay, talagang nagsinungaling lang po siya mga kapatid. So, wala tayong mga clear references dito patungkol sa, ayan, no? Silent ang scripture po dyan. No, ito, mga silent ang scripture. But itong Paul is false, talagang meron siyang nabanggit po, mga kapatid. Saan po niya nabanggit yung nagsinungaling siya? Anala niya anong verse po yon? Okay? Na-remember pa ninyo mga kapatid? Paul is false talaga. Paul is false. So, saan na verse po yun nakasulat? Na tinanggap po niya mga kapatid na siya ay nagsinungaling. Naalala niyo yun sa Book of Romans? Saan po yun? Chapter 3, ano pong verse yun? Okay? So, isang katanungan lang po mga kapatid, no? Na maaring mag-process yung ating mind. Saan ba yung nakasulat yun? Okay? So, dapat alam po natin mga kapatid. Romans 3 verse 7. Okay? Romans 3 verse 7 po mga kapatid, talagang tinanggap po ni Saul na siya po ay nagsinungaling. Pero mga kapatid, nung nasabi ko na sa RPN sa nakaraang linggo, nung Sunday mga kapatid, ito yung explanation ko din po mga kapatid. I would say na I would not say 100%, okay? But I would say na ito yung explanation ko. I would not say 100% mga kapatid, but I would say na malamang may katotohanan itong sasabihin ko din mga kapatid. Added dito sa ano na yung mga ideas na nabanggit dyan. Okay, can I ask reader, volunteer to read on this? Dalawang mga talata po.
Can somebody read? Ako, Brother Dan. 2 Okay. Corinthians 11:13. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Mashiach. 14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Okay. Salamat po, Sister Tessie, sa pagkabasa. Mga kapatid, ito po yung na-highlight ko na medyo mabigat doon sa radio station sa nakaraang linggo, mga kapatid. Ito po yung aking paliwanag dito. Batay dito sa verse 13 po, mga kapatid, binanggit po ni Paul ay against po siya. Sino pong against? Sino po yung mga kalaban niya, rather? Ito yung mga kalaban niya. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Mashiach. So, itong word na transforming, ibig sabihin may mga tao, mga apostles, merong mga workers, but sila ay mga false, sila ay deceitful. Bakit sila mga deceitful? Kasi nga sinasabi niya, transforming themselves into apostles of Mashiach. Okay? So, ngayon mga kapatid, mag-isip ka, sino yung tinutukoy ni Saul na mga false apostle? So, ibig sabihin mga kapatid, kung meron siyang tinutukoy na false apostle, ano pala siya mga kapatid? Hello? True apostle. Yun ang sinasabi niya. Meron siyang sinasaway doon na mga false apostle. Sa makatwid, ang sinasabi niya po, siya ay true apostle. Yun po mga kapatid ang argument diyan. Okay? Malinaw po yan mga kapatid. Okay? So, sinasabi niya, may mga deceitful workers doon, therefore, siya po ay hindi deceitful worker. Siya po ay matuwid na worker. At sinasabi niya, may mga tao doon na nag-transform sila into apostles of Yahushua. Okay? Ang sinasabi niya, hindi siya. Nag-transform into apostle of Yahushua. Hindi po siya. But somebody else doon sa Corinth na ang pinag-usapan niya. So, tinan mo ang kanyang illustration na sinasabi niya, totoo ito. Bakit totoo ito? Kasi nga sabi niya, Satan himself is transformed into an angel of light. Just as itong mga false apostles and deceitful workers transform themselves into apostle of Mashiach. How they do that? They can do that because Satan, ang sinasabi niya, himself is also transformed into an angel of light. Nakikita ninyo mga kapatid yung explanation ko? So ang tanong is, who are the false apostles of that were having argument or have encounter with Paul doon po sa Korinto? Mga kapatid, malinaw man po na doon sa unang Corinthians, paki-check na lang niyo po mga kapatid, no, kung tama ba? 1 Corinthians 3:22 po. Ang nabanggit po dito ay Apollos and Kappa. Okay? Apollos and Kappa, mga kapatid, ang nabanggit doon. Because sabi ni Saul, some said, I follow Apollos. Some said, I follow Kappa. Some said, I follow Paul. So mga kapatid, may division po doon. Okay? At sa division na yun mga kapatid, talagang malinaw na hindi nagkaisa yung mga believers doon. Nagkawatak-watak po ang mga believers doon. At hindi po masaya si Saul mga kapatid. Okay? So dito, wala namang ibang tao o pangalan na banggit mga kapatid na na-encounter niya o merong encounter doon sa Corinth mga kapatid. Itong dalawa talaga ang nabanggit doon po. Okay? So ibig sabihin, sino ang tinutukoy niya mga kapatid na false apostle? Walang iba kundi si Peter mga kapatid. Kasi wala namang ibang false apostles o false teachers na pumunta doon mga kapatid. Peter man talaga at saka si Apollos. So, in the mind of Saul, sila talaga ang tinutukoy niya mga kapatid. So, come to think about it. Kappa halimbawa, iiwan na natin si Apollos kasi nga
Si Apollos nga, later na siya nakakilala kay Yahushua. At hindi siya naka-witness po. But si Kappa, mga kapatid, think about Kappa. Ilang taon po si Kappa kasama niya si Yahushua? 3 years more. Di ba kapatid? 3 taon po si Kappa kasama ni Yahushua. Kita ni Kappa yung lahat ng ginawa ni Yahushua, yung mga miracles and everything, kita niya. And then sa 12 disciples, sa 12 apostles, sino po yung nabigyan ng keys of the reign? Or sino po yung nabigyan ng karapatan? Okay, siyempre no, silang lahat, nabigyan naman sila po, sila mga kapatid. Pero nabigyan talaga ng parangal si Kappa. Sabi ni Yahushua, you are Peter. Sabi niya, and upon this rock, I will build my assembly. So, sabihin mga kapatid, among the 12, si Kappa talaga yung nabigyan ng respect or honor by Yahushua. Na siya po yung talagang tutulong at gagawa para mabuo at mapatuloy ang gawain. It was given po kay Kappa, mga kapatid. So, ngayon, kung sabihin ni Paul, mga kapatid, na si Kappa ay isang false apostle, transforming into apostles of Mashiach. Mga kapatid, maniwala ba tayo niyan? Hindi po. Hindi po yan totoo. Okay? I-compare po natin yung encounter, kumbaga encounter ni Paul niya doon sa Damascus. Ilang oras kaya mga kapatid yung encounter niya doon sa Damascus na sinasabi niya si Yahushua daw ang nagpakita sa kanya? Ilang oras yun doon sa Damascus siya, mga kapatid? Saglit lang. Saglit lang yun. Less than an hour, mga kapatid, nandoon siya doon sa road to Damascus. At sinasabi niya yung personal encounter niya with Hamashiach, sinasabi niya. At doon nagkaroon na siya ng kwento, mga kapatid, na ibang kwento na ibang direction na. Instead na siya ay naging persecutor, siya naging preacher na po, mga kapatid. So, ayan ang aking hamon sa mga manunood sa Republish. Ang hamon ko sa inyo is this. Kappa spent with Yahushua for 3 years. At si Saul, alleged na ang kaniyang encounter with Yahushua, encounter with Yahushua is only less than an hour. Tapos, mga kapatid, maniwala tayo na ang nagsabi ng totoo, si Paul ba? Okay? Or dapat tayong maniwala kay Kappa? Kasi siya po yung nabigyan ng authority, nabigyan ng honor, na siya po yung kikilos doon para gagawa ang assembly ni Yahushua. Mga kapatid, kung ako'y magpili, I would rather listen to Kappa. Kasi siya po yung merong hands-on experience po. Kasama niya si Yahushua. Rather than makinig ako kay Saul na alleged, sinasabi niya encounter was only less than an hour. Mga kapatid, malinaw dito na ang false apostle na sinasabi ni Paul, mga kapatid, ay talaga si Kappa. So, ibig sabihin, mga kapatid, baliktarin ko po ito yan. Bakit ko baliktarin? Kasi nga po, hindi man false apostle si Kappa. Si Kappa po, mga kapatid, ang true apostle. Binaliktad lang po ito ni Saul para matabunan po siya at mag-isip po yung mga tao na siya po talaga ang totoong apostle at hindi po yung si Kappa at ibang mga apostoles. Bakit, mga kapatid? Nabaliktarin po natin ito. Kasi nga po, Satan has the capacity to transform like an angel of light po. Meron pong capacity si Satan, mga kapatid, na mag-transform po siya like an angel of death. So, kung ito man ang sinasabi ng iba, ito ay Paul changed his strategy, okay man. Or Paul met a lying spirit, okay din. Or Paul is false, talaga, affirm naman doon sa sinasabi niya, mga kapatid. But sa akin, mga kapatid, ito yung aking binigyan ng emphasis. Although I also believe on this, but I also put emphasis on this, mga kapatid, na hindi pwedeng tanggapin natin na sila ni Peter ang false apostle, kundi talaga si Saul ang false apostle. Bakit? These guys
of Satan as an angel of light. So, ang ibig sabihin mga kapatid na yung encounter na yun, okay, na kinikwento ni Paul, na encounter niya may light from heaven, okay, at noon may light brighter than the sun, talaga mga kapatid, yung light na yun ay Satan po yun mga kapatid. Satan po yun mga kapatid, transform into an angel of light, okay? Bakit angel of light? Kasi nga, tinanong ni Saul, sino ka ba? Who are you? L-O-R-D. Di ba yun ang sabi niya? Sino ka ba? Who are you? L-O-R-D yung sinabi ni Saul mga kapatid. Then anong sinabi niya? Ano yung narinig niya? I am Yahusha, whom you are persecuting. So mga kapatid, kaya talagang maniwala lahat maniwala yung mga tao nakabasa kasi nga ang narinig nila na sinulat po ni Luke mga kapatid ay talagang nagsabi na siya daw ay si Yahusha na pinipersecute ni Saul mga kapatid. Pero take note mga kapatid, Satan can indeed transform as an angel of light. Kanina nabanggit po natin na Jeremiah chapter 14 to 16 o Jeremiah 14 to 16 that even false prophets use the name of Alua. So mga kapatid, dito, yes, nabanggit po ang pangalan ni Yahusha. But it was Satan, mga kapatid, who transformed into as an angel of light. Okay, batay dito sa Greek word from this word transform, no? Mataske matidzo. Mataske matidzo, mga kapatid. Ito yung Greek word na saan ito nagmula itong word na transform. Okay, G3345. Mataske matidzo. According dito sa G3345, yan po ay word transform. At it also derived, mga kapatid, mula sa G4976. It derived from G4976, which is to transfigure or disguise. So mga kapatid, batay dito sa aking explanation, yung word na disguise is very much appropriate po. Na yung angel of light pala yun, okay? Yun pala ay angel of light disguise. Satan disguised as an angel of light appeared to Saul at nangusap at nagsabi, you go to the Gentiles and you will suffer from me. Okay? So, mga kapatid, yan po ang aking additional na paliwanag. Ano talaga ang nangyari doon? Batay pa dito sa may na ideas na sabi dito at yan, idagdag ko po ito mga kapatid as an additional explanation doon. Okay? Para sa mga makikinig, okay lang kung hindi kayo maniwala dito, wala namang problema sa akin. But batay dito sa explanation ko mga kapatid, yun po ang aking strong conviction, I would say. Talagang meron po siyang encounter with Satan, mga kapatid, who disguise as an angel of light. So, dahil dyan, marami talagang matisod, marami talagang na-deceive po, mga kapatid. Can I ask a reader for this passage, Galatians 5:18? Ano po yung sinabi dito ni Saul? Tingnan natin at paliwanag natin. Galatians 5:18 po. Can I ask somebody to read? Galatians 5:18. Subalit kung kayo'y Galatians 5:18, subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Ruh, Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Okay. Diyan na po. Okay, so ito yung sabi po ni Saul mga kapatid, no? Explain na po natin itong verse na ito. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Ruh, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Mga kapatid, this is another lie again. This is a lie. Bakit a lie? Everyone is under the law. And everyone will be judged by the law. Yun po ang katotohanan mga kapatid. Okay? Kaya lang sinasabi ni Saul na kayong mga Gentiles, wala kayong law, hindi kayo under the law. Pero kayong mga Jews, kasi meron kayong law, so under kayo ng law. Mga kapatid, ito yung isa sa mga sinungaling ito mga kapatid. Sinabi niya, subalit kung kayo pinapatnubayan ng Ruh, sabi niya,
kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Hindi po yan tama mga kapatid. Everyone is under the law and everyone will be judged by the law. In fact, if we are led by the rook, we can obey the law. Okay? For that is the very reason Yahusha died. Okay? And that is to save us from our sin and empower us to obey. O di ba mga kapatid, sa nakaraan na-discuss na po natin yon. Yung Abrahamic Covenant, Yahusha empowered it, shed His blood para mag-take effect po yung Abrahamic Covenant upang matanggap na po natin at mamumuhay po tayo ng kabanalan at katuwiran po. Di ba yung ating napag-usapan na sa Luke chapter 1 verse 67 to 75 po mga kapatid. So, ayan malinaw na kapag tayo ay led by the rook, mga kapatid, hindi po tama yung sinabi na wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi po yung tama mga kapatid. Kapag tayo ay led by the rook, tayo po ay makapag-obey na. Okay? Tayo po ay makapagsunod na talaga ng rook. So, dito talaga no, problema mga kapatid kasi inaalis po ni Saul yung terms and condition of the law. Okay? At covenant. Inaalis niya talaga mga kapatid. Kaya sinasabi niya kapag tayo ay led by the rook, sabi niya, hindi na tayo ilalim sa kautusan. Yun ang sinasabi niya, which is mali mga kapatid. At all the more, kapag tayo ay led by the rook, all the more tayo ay makapag-obey na. So talaga mga kapatid, iniiwasan ni Saul ang ano mga kapatid. Iniiwasan niya yung obedience. Okay? Kasi nga, ini-emphasize lang niya mga kapatid yung faith lang o paniniwala, ligtas ka na. Which is, hindi po yun ang itinuro ni Yahusha. Can I ask another reader? Galatians 5:21 po. Galatians 5:21, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Pinabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo, na ang mga gumagawa na gayong mga bagay hindi magmamana ng kariang alwa. Okay. Thank you very much. Itong dito na banda mga kapatid, wala tayong problema dito ha. Okay. Ipaliwanag ko ha. Itong binabanggit niya dito na mga kasalanan. Okay. Wala naman tayong problema dyan. Pero mga kapatid, ang problema natin ganito yon. Okay. Na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng alwa. So, mga kapatid, itong banda ito, itong last part, no? Itong last part na ito, hindi magmamana ng kaharian ng alwa. This is not only a lie, but intentionally misleading po. Okay? Bakit ba not only a lie, but misleading? Because the reign of alwa is now. Ito na yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Okay? Sister Leah, pwede mo bang tingnan sa English ito? Itong last part, kung anong nakasabi sa English para marinig po natin kung anong nakasabi sa English. Itong last part lang. Galatians 5:21. Pakitingin na lang po. Okay? Read it when you are ready. So the reign of alwa is now. Yun ang sinasabi dito, no? In fact, alwa will not give his kingdom as an inheritance. Hindi naman po ibinibigay niya yung kanyang kaharian as an inheritance. Hindi po mga kapatid. Okay? Because believers will only inherit two. Ano yung ma-inherit ng mga believers? Yung arats, yung earth, at yung eternal life. Yun po ang ma-inherit. Okay, Sister Leah, ready ka na? Okay po. Galatians chapter 5 verse 21. Envyings, murders, drunkennesses, revilings, and things like this, of which I tell you before, as I also said before, that they who do such things shall not inherit the kingdom of Allah. Okay po, salamat. So, ang nakalagay doon is shall not. Okay, so future, no? Shall not inherit the kingdom or the reign of Allah. So, mga kapatid, yes, thank you sa pagkabasa. Hindi lang ito sinungaling, itong part na ito, no? Kasi wala tayong problema dyan. Hindi lang ito sinungaling, mga kapatid, but intentionally misleading. Okay? Bakit misleading, mga kapatid?
the reign of Alua is right now. Pero ang sinasabi niya, shall not inherit. So, ibig sabihin future pa. Pero ang sinasabi ni Yahushua kanina, repent, for the reign of Yahuwah is at hand. Yun ang sinasabi, di ba? So dito, sinasabi ng mga kapatid na Alua will not give his kingdom. In fact, Alua will not give his kingdom as an inheritance. Pero sinasabi niya dito, magmamana sa... Nakuha niyo mga kapatid? Okay, ito yung sinasabi ni Saul na yung mga taong may pananampalataya kay Yahushua, anong mangyari sa kanila? Sila po ay magmamana ng kaharian. Okay? Pero hindi yun mga kapatid ang totoo. Alua will not give his kingdom as an inheritance. Ako ba ay narinig mga kapatid? Oh, yes. Bakit? Okay, bakit kailangan nating malaman yan? Kasi yung sinasabi dito ni Saul na magmamana sa kaharian ng Alua, yun lang po ay mga imagination lang po niya mga kapatid. Okay? That is only his imagination. Imaginary kingdom, kumbaga. Pero hindi yun ang tinuro ni Yahushua mga kapatid. Kasi anong tinuro ni Yahushua? Dalawa ang ating ma-inherit. Ano po yun? Earth. Earth. At saka yung eternal life. Eternal life. Okay? So tingnan po natin mga kapatid. Okay? Kung meron ba tayong mga references patungkol diyan. Oh. Sister Cheryl, pwede bang basahin ito? Verse 5 at saka verse 34. Pwede bang basahin mo yan? Matthew 5 verse 5 and then Matthew 25, 34 po. Matthew 5:5, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halikayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Okay? Hanggang dyan lang. Now, dito mga kapatid, lupa, no? Mamanahin nila ang lupa. Okay? Dito sa 25:34, mamanahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag sa sanlibutan. So, mga kapatid, saan po yung kaharian na itinatatag mula sa sanlibutan? Dito po sa lupa yun. Okay? Mga kapatid, nakuha ninyo? I-connect mo ito at i-connect mo yan na yung pinaghanda pala na kaharian na mula sa pagkatatag ng sanlibutan, yan po ay nasa lupa po. Okay? Sige, sino magbasa dito sa Revelation 21 verse 1? Anybody volunteer? Ako. Okay, go ahead. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dapat ay wala na. Okay? So, malinaw dito mga kapatid sa Revelation 21 na ibababa yung bagong langit at ang bagong lupa. Mga kapatid, hindi tayo magpunta doon sa langit. Okay? Kasi ang langit ay, anong meron doon mga kapatid? Kaharian po ni Aba Yahuwah. Aba Yahuwah yung langit. Yun ang kanyang kaharian mga kapatid. Okay? But, saan ang kanyang kaharian? Na kung saan tayo ay manahan, mga kapatid, malinaw. Dito sa bagong lupa po. Okay? Lupa, bagong lupa. Okay? Okay, can somebody read on this? Matthew 19:29. At ang sino mang nag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Okay, so malinaw, no? May mga reward na tatanggapin ka sa panahon na yon. At specifically, ang ma-inherit po natin ay magmamana ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, hindi po natin ma-inherit yung langit. Hindi po tayo mag-inherit doon sa kung saan po nakatira si Aba Yahuwah. Hindi po yun mga kapatid. Dito tayo sa lupa, pangalawa, ito po yung ma-inherit po natin. Mana
magmamana ng buhay na walang hanggan. Dito po tayo sa bagong lupa, tayo ay manahan na walang hanggan mga kapatid. Kasi nga po ang langit na yan, yung siyamayam na yan, yun po ay kaharian ni Abba Yahuwah at hindi po niya ibigay yun sa atin. Pero anong sinabi ni Saul mga kapatid? You will inherit the kingdom of Abba Yahuwah. Yun po ay imaginary po mga kapatid na kingdom na sinasabi niya. Pero ang sinasabi ni Yahushua malinaw po, lupa. At dito sa bagong lupa, manahan na mabuhay na walang hanggan. Let me read verse 18 po of Mark 10:18. Sinabi sa kanya ni Yahushua, bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang alwa lamang. Verse 19. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi ng kasinungalingan, huwag kang magdaya, igalang mo ang inyong ina at ang ina. So mga kapatid, anong sinasabi ni Yahushua dito sa young man? If you wanna receive sa buhay na walang hanggan, anong sabi po ni Yahushua? Sundin mo ang kautusan. So, yan mga kapatid, sundin ang kautusan. Yun ang sabi ni Yahushua. Matatiao 19 verse 17, sinabi ni Yahushua sa kanya, bakit mo akong itinanong tungkol sa mabuti? Isa ang mabuti. Sabi ni Yahushua, ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, anong sabi po niya? Tuparin mo ang mga utos. Sige mga kapatid. Si Pastora. Anong sinabi ni Pastora. Paul? Hindi yun. Okay? Anong sinabi ni Paul mga kapatid? Galatians 3:18. Sinabi niya, for if the inheritance comes by the law, it is no longer comes by promise. So nakita ninyo yung tinuro ni Saul dito mga kapatid? He talks about inheritance po mga kapatid. Sabi niya, if inheritance comes by the law, it is no longer comes by a promise. Okay? So ibig sabihin, sinusuway niya po mga kapatid yung inheritance that is being taught by Yahushua, that is by the law. Sinusuway niya yun kasi nga gusto niyang ipataas na talaga pananampalataya lang kay Yahushua. Okay, matanggap mo na po yun. Verse 21, kung gayon ang kautusan ba ay salungat sa mga pangako ng alwa, huwag nawang mangyari sapagkat kung ibinigay ang isang kautusan na mapagbibigay ng buhay sa makatwid, ang katwiran ay sa pamamagitan ng kautusan. Again, dito mga kapatid, sinusuway ni Saul yung tinuturo ni Yahushua na sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, ang tao ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Ngunit si Saul, mga kapatid, ang tinuturo lang niya ay talaga sa pamamagitan ng pangako, pananampalataya lang, hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. So, yun po mga kapatid ay mali na itinuro ni Saul. At dahil diyan, maraming taong nalinglang mga kapatid. Kasi nga, anong gusto nila? Gusto ng tao mga kapatid yung madali lang, di ba? Ayaw nila yung mahirap. Yung easy lang ang gusto ng mga tao. Okay, balik natin to sa Matthew 19:17. So, keep the commandment mga kapatid, no? Keeping the commandment equals righteousness. And righteousness equals eternal life. So, ayan, review lang po yan sa nakaraan nating pag-usapan. Paul is leading billions of souls to hell, mga kapatid. Paano? Telling them of the imaginary inheritance that will inherit the reign of Alua. Yung tinutukoy dito mga kapatid na sinasabi niya, you shall inherit the kingdom of Alua, mga kapatid. Yun po ay imaginary po. Bakit imaginary? Kasi lupa po ang pinag-usapan ni Yahushua at buhay na walang hanggan. Lupa dito sa bagong lupa at buhay na walang hanggan ang sinutukoy niya patungkol sa inheritance. Pero sa Saul, naniniwala ang kanya mga listeners, ang kanya mga readers doon sa imaginary inheritance, kumbaga, na sinasabi na hindi naman ibigay ni Abba Yahuwah yung nasa langit. Kasi sa kanya yun po yung mga kapatid. Dito tayo sa lupa. Yun ang gusto ni Abba Yahuwah. Pangalawa, telling them that the reign of Alua is an inheritance one will receive after death. Or rather than one receives now while it is still open. So mga kapatid, more than 2 billion people, 2 billion souls mga kapatid, or billions of souls rather,
leading to hell, mga kapatid. Dahil sa imaginary na teaching na yan, at dahil sa tinuturo niya, you shall receive, okay, the kingdom of Alua, you shall receive. Na sinasabi niya, saka na kapag mamatay ka. Okay? Nakita niyo mga kapatid? Kung ang tao ay namatay, tapos hindi siya nag-repent, hindi siya nakatanggap na ng chance, mga kapatid, di ba? Tatawa si Satan, mga kapatid. Tatawa si Satan. Ha ha ha. I bluff you. Ha ha ha. I deceive you. Wala ka ng chance. Patay ka na, wala ka ng chance. So, mga kapatid, talagang masakit po. Isipin. There are billions of souls led to hell, mga kapatid, dahil sa maling katuruan na iyan. Okay? So, yan, Matatiao 5:17. Yan, sinasabi niya dito na talaga sinasabi dito, pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Okay? Dito sa verse 17, think that I am come to destroy the law or the prophets. I have come to I am not come to destroy but fulfill. Mga kapatid, itong passage nito, talagang problema ito. Kasi maraming naniniwala, Yahushua did not abolish the law. Okay? Ito yung pinaniwala ng karamihan. He came to fulfill the law. That is why you don't have to, okay? May kulang, no? You don't have to do it. Okay? That is according to Paul po, mga kapatid. Let me say it again, no? Yahushua did not abolish the law. Okay? He came to fulfill the law, but that is why you don't have to do it. Mga kapatid, yan po ay according kay Paul. Yan po ay mali, mga kapatid. Nung sinabi ni Yahushua na Yahushua did not come to destroy but to fulfill, okay, ang interpretation po ni Saul, mga kapatid, is this. Hindi nga inabolish ni Yahushua ang law, but si Yahushua ang pumunta para i-fulfill niya. So therefore, dahil na-fulfill ni Yahushua, hindi mo na kailangang kanyang matid. Hindi na kailangan hindi na kailangang sundin. Si Yahushua lang ang nagsunod. So therefore, kapag naniwala ka na kang Yahushua, tapos na ang buhay mo. Tapos na yung problema mo. Kahit mag-disobey ka pa, kahit ano pang gagawin mo, as long as may paniwala ka na kang Yahushua, dahil si Yahushua nga ang nag-fulfill sa law, therefore, through Yahushua, sa panahon na ikaw ay maniwala sa kanya, through Yahushua, sagot na ang lahat ng problema. Sa mga disobedience, sa mga kasalanan mo, sagot na ang lahat. Mga kapatid, yan po ay mali. Bakit po mali? Kasi, ito po yung tama, mga kapatid. This is the correct one. He did not come to abolish. Yahushua meaning, Yahushua did not come to abolish, but to fulfill the terms that is still in effect. Okay na ko nyo, mga kapatid? Si Yahushua po pumunta dito at na-fulfill niya po, mga kapatid. Na-fulfill po, nagawa po ni Yahushua yung terms of the commandment. Terms of the covenant. But that terms, mga kapatid, is still in effect po para sa atin. Nakuha ninyo? Okay? On the part ni Yahuwah, yes, tapos na po, na-fulfill na po ang requirement, righteous requirement ng law, na-fulfill na po through the blood of Yahushua. But yung terms, mga kapatid, nagpatuloy pa yung terms. Okay? So we have to do our part because the terms are still in effect. Nakuha ninyo, mga kapatid? Okay? Paul contradict Matthew 19 verse 17. Bakit kinokontradict ni Paul? Kasi nga sinasabi niya, huwag ka nang gumawa ng law, huwag ka nang mag-obey sa law. Kasi Yahushua did it for you. Yahushua fulfill it for you. Mali po yun, mga kapatid. Yahushua fulfill it, but the terms nandyan pa rin. Kailangan pa natin gawin yung terms. This is really, we have to continue obeying the law. Okay? So dahil ito, mga kapatid, does lead billions of souls to hell because of this. So, mga kapatid na makikinig doon sa Republic, kung ikaw ay naniwala dito sa katuruan ni Saul,
Sana mamulat ka. Sana magising po kayo. Yung tinuturo niya dito na ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya lang, yan po ay false. And it will lead you to hell, mga kapatid. I hope magising po kayo. At pakinggan ninyo muli itong teaching video na ito at basahin ninyo kung ano ba talaga ang sinabi po ni Yahushua. Can I ask Sister Leah or anybody to read this last verse na po ito? Last na po ito. Okay pa. Jeremiah chapter 6 verse 21. Kaya't ganito ang sabi ni Yahuwah, tingnan mo, ako'y maglalagay ng mga batong katitisuran sa harap ng bayang ito na kanilang katitisuran. Ang mga magulang at kasama ang mga anak, ang kapitbahay at ang kanyang kaibigan ay mapapahamak. Okay, salamat po mga kapatid sa pagkabasa ni Sister Leah. Mga kapatid, itong kwento dito is about Yehuda, yung Judah mga kapatid, yung Southern Kingdom. The tribe of Judah and the tribe of Benjamin po itong mga kapatid. Back in 600 BC po ito mga kapatid, no? 600 BC po. At anong nangyari sa panahon na yon? May mga false prophet din po sila mga kapatid sa panahon na yon. Kalaban ni Yeremiao o Jeremiah, yung mga false prophet mga kapatid sa panahon na yon. Sinasalungat nila mga kapatid ang sinasabi ni Yeremiao. Halimbawa, sinasabi ni Yeremiao according kay Yahuwah, darating yung taga-north, darating yung Babylon at i-conquer sila. Pero anong sinasabi ng mga false prophet sa panahon na yon? Hindi po yung totoo. Pag-ingatan po tayo ni Yahuwah, pag-ingatan tayo at hindi tayo ma-destroy, maging victorious po tayo. Yun ang sinasabi ng mga false prophet kasalungat doon sa sinasabi ni Yeremiao mga kapatid. So dahil diyan nanggalit po ang ating ama. Anong sabi po ng ating ama? Tingnan mo, ako'y maglalagay ng batong katitisuran sa harap ng bayang ito at sa kanilang katitisuran. Ang mga magulang at mga kasama ng mga anak at kapitbahay at ang kanyang kaibigan ay mapapahamak. Di ba? Mga kapatid, sa panahon na ito ay na-fulfill na po. Kasi nga, natisod sila doon sa itinuturo ng mga false prophet at dahil diyan napahamak sila nung dumating ang mga taga-Babylon. Okay? Lahat ng mga magulang, mga kapitbahay, mga anak, mga magulang, everything mga kapatid, sila talaga ay natisod. They were punished. They really stumbled mga kapatid. Bakit ba? Dahil nga doon sa mga false prophet na yan. Mga kapatid, ito ay hindi lang na-fulfill po sa panahon ng mga Yasar-al o Yehuda back in 886 mga kapatid, no? 886 yun po ay last na na-conquer na lahat. Yung buong Yehuda ay na-conquer po ng Babylon. 586 po BC mga kapatid. Hindi lang po na-fulfill sa panahon na yun. Mga kapatid, even sa ating kapanahonan ngayon, ay itong mga writings ni Saul mga kapatid ay nagiging stumbling block po. Nagiging katitisuran po mga kapatid. Okay? Nagiging katitisuran sa mga magulang, mga anak, at mga kapitbahay po mga kapatid. At ito po sila ay napahamak mga kapatid. Mapapahamak po mga kapatid dahil nga sa mga writings po, mga maling katuruan po ni Saul. So, kayong mga makikinig sa Republish, sana po nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapagmuni-muni kayo, makapagpanalangin kayo at makapaghingi kayo ng tulong kay Aba Yahuwah kung ano ba itong mga itinuturo natin. Ito ba ay tama? Ito ba ay mali? Sana mga kapatid, no, magkaroon kayo ng deeper reflection po kung ano talaga itong mga itinuturo ni Saul on the new covenant introduced by Saul. So mga kapatid, to end this, I would say that the new covenant, according kay Abraham, according sa tinuro ni Abraham mga kapatid, at tinuro ni Aba Yahuwah kay Abraham, Abrahamic covenant, Mosaic covenant, yung law mga kapatid, is still in effect po dito sa current covenants mga kapatid, through Yahushua. Take effect po itong covenant nito. And
itong laws and terms of the covenant, nandyan din po mga kapatid. Still in effect yung terms and conditions of the laws of the covenant, mga kapatid, still in effect po mga kapatid. After Yahushua fulfill it, yung terms po, tuloy pa rin po mga kapatid. At sana maintindihan natin na yung circumcision na ito mga kapatid ay still required mga kapatid. Bakit nga required pa? Kasi nga ito ay Abrahamic covenant, meaning it is an everlasting covenant. Circumcision of the flesh po ang pinag-usapan nito mga kapatid. This is still in effect up until this time sa atin. Kasi nga isang Abrahamic covenant lang po mga kapatid. So kung mahirap man yan gawin mga kapatid, walang hirap. Sundin lang po natin kasi si Abraham nga, ilang taon na po siya na circumcised, di ba? Ilang taon mga kapatid? Alam nyo ilang taon si Abraham na circumcised? He was circumcised at the age of 99. Oh, di ba? Oo, nakasulat naman doon, 8 years old is circumcised na ang bata. Kayong mga makikinig na yung anak nyo hindi pa sinilang at 8 days is circumcised na ninyo po. Kung may mga nakikinig man na matanda na at hindi pa circumcised, wala namang problema yung mga kapatid, di ba? Walang hirap yon kasi nga si Abraham, 99 years old na nga siya mga kapatid, na circumcised pa rin siya. So, ayan mga kapatid, hindi naman mahirap sundin po yan kasi yun po ang kauluuban ni Abba Yahuwah tungkol dito sa kanyang Abrahamic covenant. An everlasting covenant, which is indeed circumcision of the flesh, mga kapatid. So, having exposed na itong itinuro ni Saul na bagong covenant na sinasabi niya, mga kapatid, I hope na na-expose po natin ito na bilang lies po mga kapatid, ito po ay mga lies na i-expose na po natin dito sa 4 na mga teaching videos mga kapatid, part 1, part 2, part 3, part 4. Sana magkaroon kayo ng more better understanding at malinaw na pag-unawa pantungkol sa kanyang covenant. Hindi ayon kay Saul but ayon kay Abba Yahuwah. All esteem and praises to Abba Yahuwah mga kapatid. Ito po yung ating nagtapos dito. Kung meron kayong mga additional comments, pwede po kayong mag-comment po yung ating mga sources po. Purihin ang ating Ama sa pagkakataon na tayo ay nagbulay-bulay at nag-usap patungkol sa kanyang mga salita. Okay, I will stop the sharing of the screen. Kung meron po kayong mga inquiry, katanungan, pwede po kayong mag-interact pa. Okay. So far, no comment. Mga kapatid, dito tayo nagtapos. At dalangin ko na sana kung ikaw man ay offended, dalangin ko na ikaw ay ma-awaken po doon sa mga lies and deceptions of the enemy. May the Ruach of Yahuwah speak to you and lead you into all truth as we end. Baruch be Yahuwah, Bashem Yahushua, all esteem be unto Abba Yahuwah, and shalom po sa lahat.